Ang babaeng ito walang hiya talaga. Dala pa ang kabit at liham para idamay si inay. Concubine Liu aming kabaw hindi? Hindi ko po ginawa iyon. Saish tao, tusukin ninyo siya para sa akin. Ay masama sa saktan niya si inay, ang cute ng harem. Bakit puro masama ang tao rito? Si Itay. Itay, sana ayos ka lang. Sinong matapang na gumagawa nito sa aking asawa anak sa palasyo? Ginagamit ang estilo ni Fang Tangjing, ang daming talento sa harem. Kaya pala maraming hayop na namamatay sa kamaying babae. Namamatay ako sa kamayang babae, anong ibig sabihin? Bilis, bumalik tayo. Kamahalan innocent ako. Ito man ikaw ang voodoo. Hindi ko po iyan gisnawa. Hindi ikaw. Edi siya. Kamahalan, pito pa lang si Yer, wala siyang alam. Kung hindi malinaw kung sino talaga, dalawa hatakin at putulin ang ulo. Kamalan. Kamalan! Kamalan! Ako po ang gumawa. Inosente si Yer pakiusap, kamahalan palayin siya. Sino ka ba talaga? Siya po ang anak ninyong dalawa. Kamahalan. Kahit tigre ay hindi kumakain ng sariling anak. Pakiusap palayin si Yer. Paano niya nalaman ang tungkol sa akin at sa yumaong emperador nung tayo bihag sa Zhao? Ang palayaw na binigay sa akin ni Itay. At si Big Yellow. Hindi ba ayon ang asong babae na nagpasuso sa akin? Ang bagay na ito ay alam ng yumaong emperador. Baka, nagpapakita ang yumaong emperador. Sumasakanya na siya, anong sinabi mo? Ang sakit, ang sakit. Ang bigat ng kamay ng hayop na ito, parang mababali ang buto ko. Sagutin mo ako. Kahit yumaong emperador pa, ngayon ako ang emperador. Sagutin mo ako. Itay, inosente kami ni Ina. Hindi iyan ang sinabi. Ayon lang po ang sinabi ko. Hindi ba makapagsalita ang yumaong emperador? Sa pamamagitan lang pusong ang bata siya makakausap sa akin. Sabihin mo nga, sino ba talaga ang gumawang voodoo doll na ito? Huwag kang magsalita. Totoo maganda palang manika. Kamukhang malupit na emperador. Itay, nakita ko mismo ang katulong ni Consort Liu na si Huangxi. Inilagay ang voodoo doll sa ilalim ng kama ni Ina. Ang cute, wala kang pag-unlad. Noong prinsip ka, hindi mo naprotektahan ang iyong childhood sweetheart. Ngayong emperador ka, hindi mo rin mapangasiwaan ang harem. Buti nga sa iyo, mamamatay ka sa loob ng 10 araw. Talagang ang yumaong emperador. Sa yumaong emperador ko lang ito sinabi. Pero bakit sigurado ang yumaong emperador na mamamatay ako? Bakit ako maniniwala sa isang panig na kwento mo? Ang nakita ko lang po ay inulat ko. Itay, matalino kayo ng magdesisyon. Tauhan. Tawagin si Consort Liu at si Huangxi. Tawagin si Consort Liu at si Huangxi. Kamahalan. Si Consort Liu at si Huangxi. Nagpakamatay sila matapos Hindi tama, bakit sila nagpakamatay? Akala ba nila makawala sila sa kasalanan sa pagpapakamatay? Tao hatakin ang bangkay sa Meridian Gate, ibilad sa araw. Ang brutal, Diyos ko pakiusap, palay ng cute na ito. Sa tabi niya isang segundo ay paghihirap. Itay, malika. Kaya kung pamunuan ang buong imperyo, Pabayaan ang maliit na harem. Kung may hindi susunod, dudurugin ko sila. Aite. ay tay. Kami po ni Ina. Dahil wala kayong kasalanan, hindi na kayo mamamatay. Salamat po, kamahalan, sa inyong kalawagan. Umalis na kayo. Ikaw, Ninth Princess, manatili ka. Wala nang iba ngayon. Ano mang gusto mong sabihin sa akin, sabihin mo. Wala po akong masabi. Huwag kang kabahan. Sabihin mo lahat, halimbawa. Paano ba ang pamamahala ko? Itay, ang iyong pamamahala. Siyempre ito talagang lahat ng mga ninuno. Hindi kayo matutumbasan. Ano bang nangyayari sa cute na ito? Menopause na ba? Ikaw bang nagsasabing pamamahala? Mas magaling pa si Big Yellow na nakatali sa trono kaysa sa iyo. Anong sinabi mo?
Wala po akong sinabi. Menopause? Kamatayan ko ba iyon? Sayang hindi makapagsalita ang yumaong emperador. Hindi ko masabi na nagpakita siya. Ayoko ng maging prinsipe muli. Ay te, pagod na kayo. Masahihan ko po kayong balikat. Ikaw ang baliktad, wala akong kinalaman. Ang cute, napakalaga mo naman sa tatay mo. Pinapasurvey mo pa ang tatay mo. Noong nasa jaw, ninakaw ko ang pagkain ng aso, binigyan kita ng kalahati. Kung hindi namatay ka na sa gutom, ngayon masahihan mo ako. Mas mahalaga ba ang ginawa ko kaysa sa nagluwal sa iyo? Sa ganitong paraan ako pang tatay mo. Itay, tama ba ang bigat? Ituloy mo, huwag kang titigil. Pagod na ako, ang hirap ng buhay ko. Noong nakarang buhay baka ako'y kabayo. Ngayon naman napunta ako sa cute na ito. Ang hirap ing bansa. Ano po, Itay? Lumabas ka, umalis ka na. Sich po, alis na ako. Sumasakit na ang mukha ko sa pangiti. Paano kinakaya ng mga masasamang ministro? Ang cute na mabilis magbago ang mukha. Dapat ko bang sabihin sa cute? May magtatangka sa kanya mamayang gabi, bahala na. Hinapin niya muna ang tao kaya karapat-dapat siyang saksakin. At least hindi naman siya namatay na sugatan lang. Ang kakatuwa. Kanina sinasabi niyang agawin ang trono ko. Nalito na talaga ako. Bakit ako naniwala sa matandang hilo bago mamatay? H, kasalanan ko, dap mamatay ako. Anong nangyari? Nakita na Ninth Princess na itinago ni Huangshi ang bagay na yon at inutusan ng Emperador. Natsuwagin Sila para tanungin. Sa sobrang kaba, nilaysan ko sina Consort Liu at Huangshi. Ano? Ikaw? Patawarin mo ako ate, natatakot lang na mabunyag ang toto. Tama ka rin. Tumayo ka. 8, hindi pa tapos ito. Si Consort Liu at ang Ninth Princess. Siyempre hindi pwedeng ganun na lang. Dati siya at iyong. Empress, nagkasabot laban sa akin. Tumayo ka, samahan mo ako. Sa pagkakataong ito, talagang ayusin ko na iyang babaeng iyan. Inay, andito na ako. Yair, hindi ka ba sinaktan ng iyong ama? Inay, huwag kang mag-alala. Tingnan mo, maayos naman ako. Buti na lang. Ang nangyari ngayon, kasalanan ko. Hindi ko naisip na si Consort Liu ay napakasama. Akala ko, kung magiging timik lang ako sa harem, mapaprotektahan kita. Hindi ko inasahan na hindi rin pala makakaiwas sa gulo ng harem. Inay, huwag kang umiyak. Ang ganda-ganda mo. Natural lang na maingit ang Consort Liu. Anak kung ganun, mas gusto ko pang si Ray ng mukha ko, para lumaki kang ligtas. Pero ang tunay na panganib, 10 araw pa lang ang layo. Magrebelde ang kontrabida, papatayin ng maharlikang pamilya. Ayokong maging kasama ng malupit na emperador sa kamatayan. Inay, hintayin mo akong lumaki, gagawin kitang masaya. Hihintayin ko ayon. Magia walang kwenta. Ang simpleng bagay hindi niyo magawa. Kamahalan, huwag kayong magalit. Alagaan ninyo ang inyong katawan. Magpahinga muna kayo. Tikman ninyo ang bagong gawang cake mula sa Imperial Kitchen. Ang cake na ito, sinasabing nakakapagpahinga at nakakapaglinaw ng isip. Kamahalan, subukan ninyo. Protektahan ng Emperador, bilis. Matapang na mamamatay tao, paano mo nagawang saktan ng kamahalan? May totoong sumusubok na sa akin. Sino ang nagutos sa'yo? Malupit na Emperador.
Pinihirapan mo ang mga tapat, dapat ka nang mamatay. Natatakot ang iba sa iyo, pero ko si Yang Roshi hindi. Ang angkan ko niya. E inosenteng pinatay lahat. Pinapiniya mo na ang tao kaya karapat-dapat siyang saksakin. At least hindi naman siya namatay na sugatan lang. Utusan ng Ministry ng Hustisya na muling imbestigahan ang kaso ng Shangshu Mansion tungkol sa taong ito pagkatapos malaman ng lahat sa magdesisyon. Talaga kayang makita ng yumaong emperador ang hinaharap. Nagpakita ang mga ninuno para iligtas. Mamamatay ako sa 10 araw, huwag na. Pumunta sa Liuhua Palace. Miss ko na si Ite. Anong sabi ng emperador? Kamahalan. Andito na ang Osmanthus cake. Inay, ang sarap ng osmanthus cake na ito. Kung masarap, kumain ka pa pag naubos, gagawa ko ulit. Salamat, inay. Inay, Bakit wala ni isang katulong sa Liuhua Palace natin? akong katulong ng Empress, pinagpala ng Emperador, kaya kita najing, masasya na ako na may matitirhan tayo. Anong pagpapala, halatang napagtripan lang ako. Napakabuti ni inay sa akin. Kailangan kong makaisip ng paraan para makatakas kaming dalawa. Derating ang noble consort, lumabas kayo at salubungin. Derating ang noble consort, lumabas kayo at salubungin. Noble Consort Zhuang, bakit siya nandito? Noble Consort. Bakit hindi na lang isinulat ng manunulat ang tungkol kay inay? Ang alam ko lang, itong masamang babay ang taga-suporta ni Consort Liu. Hindi ko alam kung anong kalokohan ang gagawin niya ngayon. Concubine Liu. Ang kapaling Muhamo. Buong araw po akong nasa palasasyo. Hindi ko po alam kung saan akong jasala. Sa akin ayos lang, pero bawal mong gawin ang pangangalo niya sa harem. Kamatayan ang parusa sa buong angkan. Kailan ko po ginawa ayon? Ay masama, sasaktan niya si inay ang cute ng harem. Bakit puro masama ang tao? Walang tao sa Liuhua Palace. Ni isa. Walang tao sino siya at sila? Hindi ba sila ang mga unok na dinala mo? Array. 8. 8. Mawa ka. Si Concubine Liu iyan, hindi niya kinayang kalungkutan. Sabi niya pogi raw ako at ginamit ang kapangyarihan para pilitin ako sa kasalanan. Diyos ko, 8. inosente ako. Sumulat pa si Concubine yung tula para sa amin. Nagtali ang pusong magkasama, nililok ang tadhana. Maikli ang buhay ngunit puno ng pagmamahal. Sa mundong ito, sa araw ng pagkikita, isang binata na parang punong ng diabo. Nagdadaldal kayo, hindi ko kayo kalala. Ginagamit ang estilo ni Fang Tangjing, ang daming talento sa harem. Kaya pala maraming cute na namamatay sa kamay ng babae. Huwag kang masyadong magmalabis, Noble Consort Zhuang. Ang pangit naman, hindi pupuri si inay niyan. At ito'y blankong papel. Harap ko pa naglalakas loob kang magsalita, sampalin. Huwag mong hawakan si Wei Ay masama, sasaktan niya si inay. Ang cute. Bakit puro masama ang tao rito? Si Ite. Ite, sana ayos ka lang. Sinong matapang na gumagawa nito sa aking asawa at anak sa palasyo? Ginagamit ang estilo ni Fang Tangjing, ang daming talento sa harem. Kaya pala maraming hayop na namamatay sa kamay ng babay. Namamatay ako sa kamayang babae, anong ibig sabihin? Iles, bumalik tayo. Kung aminin mo ito, natural na patatawarin kita. At itong bastos na bata. Inay huwag, niloloko ka lang niya. Hindi ko po ginawa yan. Nagmamatigas ka pa, tao hanapin sa Liuhua Palace. 8. Ito ang mga liham na natagpuan sa Liuhua Palace. Ebidensya ang pangangalo niya ni Concubine Liu. 8. Kami ang saksi. Pinaglalagyan mo kami, ang babaeng ito walang hiya talaga. Dala pa ang kabit at liham para idamay si inay. Concubine na Liu, amin ka ba o hindi? Hindi ko po ginawa iyon. Si Tao, tusukin ninyo siya para sa akin.
Ang babaeng ito, walang hiya talaga. Dala pa ang kabit at liham. Pray dami sino. Ha, may galing pinahiya mo ako sa harap ng aking ama. Hiliang Xiao, hindi ka ba ang emperador sa loob ng 1,000 taon? Hindi mo man lang mapasangasiwaan ng harem, karapat-dapat kang mapahamak kasama ang iyong angkan. Napahamak ang buong angkan ko. Kaya pala galit na galit si Itay. Tinawag ako sa aking pangalan. Bakit nakatigil pa rin? Ihinto ang karwahe. Kamahalan, kamahalan, nakikita ninyo ang yumaong emperador. Ito'y sakit ng pag-isip, kamahalan. Tigilan niyo ako, pakawalan ninyo si inay. Aming kabaw hindi. You air. Bastos na bata ang kapal ng mukha mo. Ikaw ang may kapal ng mukha. Ini-frame mo ang isang concubine. Hindi ka ba takot mapugutan ni Itay? Ha-frame? Ano pang hinihintay ninyo? Sabihin nila hindi ninyo ginawa. Are, Anong gagawin ninyo? anong gagawin? Hindi namin nakalain na kami mga alipin. Makakatikim din palang prinsesa at concubine. Ang mga alipin ng cute, pati prinsesa at concubine ang ginagahasa. Anong gagawin ko, bata ako? Nagabal na anong mangyayari sa akin kung mawala si Itay. Itay, huwag kang matakot. Darating ang cute para itigtas ka. Itay, huwag kang matakot. Darating ang cute para iligtas ka. Ang nakakatakot, ang daming peking unok sa harem. Hindi ko alam kung ilang sungay ang pinatubo ng cute. Iniligtas ko lang siya at pinabackstab na niya ako. Kung hindi ka ang yumaong hari, Patawad po, mahal na Hari, hindi ko napangasiwaan ng maayos ang harem. napangasiwa ng harem. Ano ka ba, wala kang karapatang mga siwa sa harem? Hindi po, mahal na Hari. Natuklasan ko na si Concubine Liu ay may kasalanan sa iba. Para sa iyong dangal pumunta ako rito para hulihin sila. Nagsisinanggaling siya, ama. Pinaparatangan niya ang aking ina. Sinta, ang matalinong ito. Huwag kang magpaloko sa masamang babae. Mahal na Hari, tingnan ninyo ang ebidensya at mga saksi. Buti na lang pumunta ako para iligtas ka, sa wakas napuri mo na ako. Mahal na hari, pakitingnan nito ang mga liham pagtataksa ni Concubine Liu. Mahal na hari, ako'y innocent. Ay dapat hindi na lang umasa. Hindi naman tanga si Sinta. Paano siya napataying babae? Itong matandang ito, nagmumura pa. Ito ang ebidensya na sinasabi ni Imperial Consort Zhuang. Opo, mahal na Hari, may tatlo pang sila ang mga peking baiting na kasakasama niya sa kasalanan. O sige, sabihin mo, ano dapat ang parusa sa kanila? Sa tingin ko, sino man ang manggulo sa harem, lalaki man o babae, dapat ipulin ang buong ang kanila. Sa tingin ko, ang dapat patayin ay ikaw. Sa harap ko, pinaparatangan mo ang aking asawa. Akala mo ba tanga ako? Nakaroon ng utak si Sinta. Mahal na Hari, ako'y inosente kung hindi kayo naniniwala. Maaari ninyong imbestigahan ang tatlong peking bating na ito. Kung may isa akong salitang kasinungalingan, hampasin ako ang kidlat. Naalala ko may ulan ngayon. Nakakuha ng kidlat ang yumaong hari. Imperial Consort Zhuang, ang dila mo ay talagang sinagot. Ngayon, ano bang masasabi mo? Mahal na Hari, nakataong lang iyon. Hindi talaga ako nagsisinanggaling. Salamat kay Thor at sa Diyos ang kidlat. Hampasin ang masamang babaeng ito. Totoo nga pagkatapos mamatay ang yumaong hari, umakyat sa langit at naging kaibigan ng mga Diyos. Huwag mo akong lapasin, malina ako. Hindi ko na ulitin ang pagkaparatang kay Concubine. Mahal na hari, Huwag mo akong apasin. parang nabaliw na si Imperial Consort Zhuang. Magia Guardia. Dalhin siya sa malamig na palasyo. At itong mga asong ito. Itong mga aliping ito. Sila'y patayin ng dahan. Mahal na hari, tuwarin ninyo ang ginang. Kailangan pa siya ng ikatlong prinsip. Anak ko ba ay walang ina mula ngayon? Ang ikatlong prinsipa ay ipapalaga sa Reyna. Inutusan si Consort Liu na sira ng aking ina at naglagay pang ang peking beting upang si Rey ng puri ang aking ina, karapat-dapat sa kanya. Ganun pala. Pero bakit tinawag ng yumaong hari si Concubine Liu na ina? Hindi kaya siya nagpakita bilang espiritu, kundi muling isinilang. Ang
tanga ko. Alam ko lang na dapat lihim na magplano para manira ang tao. Pero hindi ko alam na ang ginagawa ng tao ay pinapanood ng lago. Imperial Consort Zhuang na parang si Xianglin. Hindi na makatis. Sino naman si Xianglin? Ayon ba ay isa ring Diyos sa langit? Nagpapasalamat ako, mahal na hari, sa inyong malinaw na pagatol na nagbalik naming puri ng aking ina. Tumayo ka. Huwag kang luhod. Mabait pala si Sinta. Ayaw akong paluhurin. Buti na lang nahinto ko agad. Kung hindi, luluhod ang ama sa anak, baliktad ang mundo. Hampasin din ako ni Thor at ng Diyos ang kidlat. Sushan, ipahayag mo aking utos. Ang ikasiyam na prinsesa ay may likas na karunungan, siya ang aking maswerteng bituin. Simula ngayon, maliban sa langit, lupa at sa templo mga ninuno kahit sino pa ang makaharap niya. Sa kahit anong lugar, hindi na siya kailangang lumuhod. Sa pagkakakilala ko sa mahal na hari, parang itinuturing niya ang ikasiyam na prinsesa bilang yumaong hari. Ay naku, lumalala na ang sakit ng mahal na hari. Yuer, magpasalamat ka na sa iyong ama. Sandali. Salamat po, Ama. Itong si Sinta, bakit biglang naging mabait sa iyong ama? Hindi kaya gusto mong maging tagapagmana ang iyong ama. Kahit muling sinilang, hindi nakakalimutan ang trono. Sayang nga babae ka, kung hindi babaguhin ko ang kasalukuyang tagapagmana, anong problema? Mahal na hari, magkangulan na. Pumasok na tayo sa bahay Persumila. Doon ko na rin tatanungin ang yumaong hari kung ano ang nasa isip. Tingnan ko kung sino ang matapang na nagbabalak na mag-alsa. Bakit napakasimpleng Liuhua Palace na ito? Mahal na hari, gusto kong pagiging simple at elegant kaya hindi ka anong pinalamutian. Gusto ng pagiging simple, hindi malinaw na hindi siya pinapaboran. Ang mga alipin na iyon ay mapagpaimbabaw. Maganda ang simple, pero dapat mayroon pa ring mga kinakailangang bagay. Ipahayag ang aking utos. Si Concubine Liu ay mabait at mahinahon, may magandang pag-aral sa anak. Simula ngayon, itatas siya bilang konsorte, bigyan ng titulong Shu, at tumira sa Zhaoyang Palace. Gantimpala ng 1,000 rolyong seda, 100 teling ginto, at 100 kahon ng alahas. Salamat po sa inyong mabuting biyaya. Huwag kang luhod, umupo ka. Diyos ko, niloloko mo ba ako? Ang Zhaoyang Palace ay napakalapit kay Sinta. Paano ako tatakas ngayon? Alam na ang araw ng aking kamatayan, pero hindi ako iniligtas ng yumaong hari. At gusto pa akong iwan para tumakas. Ganon ba ang pagiging ama? Ama, dahil lilipat kayo, ako at ang aking ina, ay mag-impake muna ng aming mga gamit. Hindi na kayo abalahin sa inyong mga gawain. Sugonggong abala ba si ama sa mga gawain? Sasagot po, you. Sasagot po, mahal na prinsa, mayroon pong ilang dokument. Naku, nagkasakit na rin ako. Ay huwag mag-alala, sa pagkakataong ito gusto ko lang makasama kayo ng matagal. Tungkol sa paglipat, bahala na si Sushan. Gusto mo akong palasin, walang paran. Anong nangyayari? Ilang taon nang hindi pumupunta si Sinta sa Liuhua Palace, bakit biglang ayaw umalis? Hindi kaya natuklasan niya ang kagandahan ng aking ina at nakagusto. Ina, mukhang kailangan mong magsakripisyo. Ano bang iniisip ng yumaong hari, araw akong? Abala sa mga gawain pero biglang nalako. Noong mga panahon na magkasama tayo bilang bihag, kahit mahirap, malalahanin at masaya kaya. Gusto kong samahan kayo. Yower, hindi ba ako welcome? Paano naman po? Gustong-gusto ko pong kasama si ama. Niloloko mo ba ang tanga? Ang totoo, gutom na gutom tayo nun. Kung hindi dahil sa pagagaw mo ng pagkain ng aso kasama ang iyong mga kapatid na aso, at katas ni Dahuang mamamatay ka sa gutom, at sinasabi mong malahanin at masaya. Ang yumaong hari, lagi na lang binabanggit ang pagkain ng aso, hindi si Dahuang. Pero basta maramdaman mo ang aking pagiging anak, takot ka bang hindi mo ako ililigtas? Sushan, kunin mo ang mga tangerine mula sa Jinnan. Noong una mahal ng yumaong hari ang mga tangerine ito. Sigurado akong mahulog ka sa aking bitag. Yuer, tikman. Yuer, tikman mo. Naku, itong si Sinta, anong kabaliwan na naman ito?
Talagang matamis. Wala man lang reaksyon ng yumaong hari. Ang jade pendant na ito ay binigay sa akin ng yumaong hari nung siya inabubuhay pa. Mahal na mahal ko ito. Lagi kong suot. Bilang pag-alala sa aking mahal na ama. Ngayon, ibabalik ko ito sa ayo. Mahal na hari ito ay. Hindi bagay yata. O nga ama, napakamahalang jade na ito at suot mo pa sa katawan. Hindi ba nakakadiri? Naalala ko nung pag-uwi natin itong bagay na ito ay nahulog sa tayong iyong ama. Mabut sinisiraan mo ang sarili mong anak. Huwag kang magalit. Kung gagawin kitang mabuting anak, huwag kang mahiya, ito ay aking. Daos pusong alay. Salamat po ama sa regalo, itatapon ko agad yan. Bakit hindi pa siya umalis? Gutom na ako. Dapat palagi mong suot ayan. Susurin kita ng mga oras, hindi na maga. Pupunta na ako sa kusinang palasyo para ipagluto kayo. Subukan mo ang pagkain. Yuer, bakit hindi ka kumakain? Hindi ba masarap? Ito ang paboritong mga putahe ng yumaong hari. Hindi po ama, hindi pa ako masyadong gutom. Yuer, nasa critical na panahon kang paglaki. Kumain ka pa. Inisip ang yumaong hari kung paano tataka. Yuer subukan mo. Ano ito sa pagkinisinta? May mabagal na lesson. Kapag kumain siya, mamatay siya. Mahal na hari. Tumawag ng mangga. Mahal na hari. Mahal na hari. Tumawag ng manggagamot. Pakitnaw na ang epekto ng lesson. Itong hayop sinisiraan ng ama kung mamatay siya sa Liuhua Palace. Ang sisi mapupunta sa atin. Ina, umalis na tayo kung hindi tayo ang sisi. Yuer, anong sinasabi mo? Ina ko. Namatay na siya dahil sa lesson. Kung hindi tayo alis ngayon, mamamatay tayo. Walang problema. Nag-iisip lang ako ng mga gawain kanina at nakagat ko ang dila ko. Mahal na hari. Kahit gaano kahalaga ang mga gawain, ingatan ninyo ang inyong katawan. Akala ko mamatay na ako. Hindi ko na makikita ang araw bukas. Ama, ang mga putahing ito ay nadumihan ng dugo. Hindi na pwedeng kainin. Subukan ninyo ang luto na aking ina. Alisin na ang mga ito. Ayoko ring malasong kasama ninyo. Hindi na. Bigla kong naalala. Mayroon pa akong mga gawain. Uwi na ako. Hindi na pwedeng makantala ay 3 araw na. Ngayon kailangan kong tingnan ang mga ruta ng pagtakas sa palasyo. Inalalabas ako at maglalaro. Hindi ka pa kumakain. Huwag kang lumayo, bumalik ka para sa tanghalian. Bakit kayo sumusunod sa akin? Prinsesa, sandali lang po. Inutusan kami yung ginang na bantayan kayo. Iwan ko kayo ngayon. Huwag niyong sirain ang aking plano sa pagtakas. Ama, Ikasim na prinsesa. Ikasim na prinsesa. sa tingin ninyo kaya ninyo akong bantayan. Maliit pa ako pero matalino. Ikasim na prinsesa. Naku, ginulat ninyo ako. Walang ingay ang mga bata. Ikatlong kapatid, ito ba ang bastos na anak ng aliping iyon? Dahil sa kanya, ipinatapon ng ama ang iyong ina sa malamig na flasyo. Siya nga. Gagawin ba natin? Tama na, baka mapagalitan tayo ng ama. Anong takot? Prinsesa siya, prinsesa at prinsipo rin tayo. Turuan natin siyang leksyon.
Ina, ang bastos na anak ng aliping iyan, bakit kailangan pang mag-abala? Magpadala na lang ako ng ilang baiting. Tumahimik ka. Nakasuot ng mamahaling damit. Paano tatapag sa putik sa tabi ng daan? Tandaan, ang isang hari ay dapat mamahala sa mga tao tulad ng pagmamaneho ng mga kabayo at baka. At, higit pa, isang bastos na bata. Karapat-dapat bang kumilos ako? Gusto ko lang malaman kung ano ang balak ng mahal na hari. Ano ang kanyang layunin? Mahal na hari, ang mga nagugutom mula sa Qingzhou ay dumagsa na sa kabiser. Kung hindi pa ito aksyonan, maaring magdulot ng kaguluhan. Napadala na ako ng mga opisyal para magbigay ng tulong. Bakit lumalala pa ang sitwasyon? Sagot po, napakaraming nagugutom at kumakalat ang sakit. Mahirap talagang kontrolin ang sitwasyon. Ano ang gagawin? Kailangan kong hanapin ang aking ama, hindi huminging payo sa yumaong hari. Mahusay ako sa pagpapalawak ng teritoryo. Ngunit sa pamamahala ang bansa. Ang yumaong hari pa rin. Sushan, sumama ka sa akin, puntahan natin ang Yu. See you there. Ang kabataan ang ginagawa ninyo. Anong tawag mo sa akin? Hindi mo ba alam ang paggalang? Ako ang ika-anim mong kapatid na lalaki. Saj, Mamshi, Ano pang pinag-usapan? Ikatlong kapatid, ika-anim na kapatid, gulpihin natin siya. Para ipagiganti si Imperial Consort Zhuang. Helianye, ito ay iyong kasalanan. para pala kayo sa side ni Imperial Consort Zhuang. Pero, kilala ninyo ba ito bago ninyo ako saktan? Ito ang jade pendant na bigay ng yumaong hari. Sa aking ama. Napakalaki palang pabor sa kanyang mahal na hari. May mata ka. Ang jade na ito ay katulad ng presensya ng yumaong hari. At gusto ninyo akong saktan? Baliktad ang mundo. Ano pang hinihintay? Lumuhod kayo sa akin. Apo sumaludo kayo sa lolo. Laging may masasamang tao na gusto akong saktan. Tingnan ninyo, madali ko kayong napatahimik. Ama. Nagising na ang karunungan ni Ama. Ama. Bumalik na ang emperador na retirado. Ama. Bumalik na ang emperador na retirado. Ama, bakit kayo lumuhod kay UAR? Hindi ba ito isang malaking pagpapakita ng pagiging anak? Hindi kaya ang laso na yumabot na sa utak at nabaliw na? Nadulas ako. Tiyak na ayaw ng ama na malaman ang kanyang tunay na pagkatao. Kamakailan gabi-gabi kong naalala ang yumaong hari. Nang makita ko ang jade na ito, medyo naging emosyonal ako. At siya, Alipin, Aray, naalala ko rin ang yumaong hari. Naku. Ang sakit ko ay wala ng lunas. Ama, kung gayon, ibalik ko na lang sa inyo ang jade. Ang hayop na ito ay may pagiging anak. hindi. Ang jade na ito ay dapat mapunta sa KUR. Sa wakas, tinanggap na akong yumaong hari. Ina, lalapit pa ba tayo? Bumalik sa palasyo. Ano ang ginagawa ninyong tatlo dito? ama kami ay Ama, naglakad-lakad lang po ako at biglang lumitaw silang tatlo at gusto akong turuan ng leksyon. Kaya napilitan akong gamitin ang jade para protektahan ang sarili. Ano? Nasaktan ka ba? Ama, natanggal ang aking buhok dahil sa takot. Napakalaking inyong tapang. hindi po ama siya ay. Kaninirang puri siya. Pinaparatang niya tayo. Hindi pa nga kami kumikilos. Hindi po ama, gusto ko lang po si siyam na prinsesa. Nayayain manood ng bulaklak. Oo, siya po aming nakatatanda. Hindi namin siya gagaguhin. Ay, namali akong sambit. Ang galing naman ng ikatlo, naalala ko pagkatapos mamatay ng hayop na iyon. Siya ang unang umiyak at nagmamakaawang naging ampon ng mga agawang trono.
walang kwentang tao. Ikatlo, Ikatlo, mukhang hindi pa sapat ang babala ng iyong ina. Magdala kayong tao. Ipag-utos ko mula ngayon, ika-6 na prinsipe at ika-7 prinsesa ay masususpende. Kung wala ang utos ko, huwag lalabas ng isang dangkal mula sa inyong silid-tulog. ikatlo, Pumunta ka sa libingan ng mga ninuno. Sa loob ng 10 taon, huwag ka nang magpapakita sa aking harapan. Ama? Mahal na hari, kayo naman. Dahil nagising na ang inyong dating karunungan, huwag na kayong magpanggap na parang bata. Sekin, naku kailan kaya ako nahuli? Paano mo nalaman? anak ko po ngayon ko lang din nalaman. Hindi ko inakala na totoo pala ang muling pagsilang sa mundong ito. Nababaliw na yung sinta ko. Wala naman akong ganyang katanging anak. Sige, amin na ako. Totoo nga na ako ay muling isinilang. Hindi mo naman ako papatayin dahil itinuturing mong halimaw, di ba? Mukhang hindi ako nasisiyahan sa aking ama. Hindi ko pa may bubunyag na naririnig ko ang kanyang iniisip. Kung hindi, mapipilitan akong maging prinsip na naman. Sa mundo ba ay may 40 taong gulang na prinsip? Hindi po. Nagbibiro po kayo. May mahalaga po akong sasabihin. Ano ang gusto mong itanong? Tungkol po sa mga biktima ng bagyo sa Kinjo. Nagpadala na akong tulong, pero hindi inaasahan lalong lumala ang kalamidad. Ang mga tao ay nawala ng tirahan, dumagsa sa kabis. Nababagabag ang aking puso. Kasalanan mo yan. Sa unang kalahati, mabuting hari. Sa pangalawa, malupit na hari kung maaga kang namatay. Napanatili mo sana ang magandang pangalan. Pakituro nga po sa akin. Sasabihin kita, sino ba ang pinadala mo? Magkakupal na nagliliwanag. Ang ministrong pananalapi at ministrong paggawa kumuhang kalahati. Ang inspektor at espesyal na sugo kumuhang kalahati ang natitira. Ang prefect naman kumuha kalahati ang kalahati. Araw-araw kumukuhang kalahati. Parang walang katapusan, diba? Ilang bahagi na lang ang natitira para sa mga biktima. Itinuturing mo ba nga mamuang mga biktima? Hindi ba mag-aaklas? Maganda ang mga bastardong ito. Naglakas loob silang lokohin ako. Papatayin ko silang lahat. Kung hindi ka bastos, hindi sila magiging bastos. Magpahinga muna kayo, ako na ang bahala sa mga gawain. Siege Ama, ingatan din po ninyo ang inyong katawan. Kailangan ko ng tumakas, nahuli na pala. Ang aking pagkataong sinta ko. Bakit parang gusto pa nga man na tumakas? Mata ng lalaki, akala mo mamamatay na ako. Pero ipapakita ko sa iyo na mali pag-utos. Ang prinsesang aning ay pat sa bansa at nagmalaskit sa mamamayan mula bukas. Pinapayagan siya bilang isang prinsesa na dumalo sa konseho. Ay, lalo pang lumala ang delusion ng kanyang kamahalan. Gusto pa yata ang ipamana ang trono sa dating hari. Sandali, bakit pati ako? Patindi ng sakit ko. Nakakainis, hindi lang ako pinagmamanmanan ng sinta ko. Pinag-aral pa akong alas 8 umaga. Sandali lang. Kung alam niyang galing ako sa ibang mundo, bakit ganon na lang ang respeto niya sa akin? Ganon ba siya kabilis tumanggap? Ngayon ibabalik ko na sa iyo ang dati mong pag-ari. Mama, Anak ko ngayon ko lang din nalaman. Hindi ko inakala na totoo pala ang muling pagsi sa mundong ito. Ang sinabi niyang nagising na dating karunungan, hindi ba iyon ang pagtawid? Ako pala ang itinuturing niyang muling pagsilang ang kanyang ama. Ang hari ay dumerated.
Narito na rin si Anik. Bigyan ng upuan sa harap. Ano ito? Walang kahiya. Aking Apo. Aking Ninuno. Ang pagkakaroon ng upuan sa konseho ay isang malaking karangalan. Hindi na nga ako makali sa pagkakahiga ng alas 8. Ngayon naman ay alas 5. Pinipilit akong pumasok sa konseho. Dapat higaan na lang ang ibigay sa akin. Gusto ko rin ng higaan. Pangarap mo. Kamahalan. Ang ikasiyam na prinsesa ay babae at ang pakikialam sa pamahalaan ay labag sa tradisyon ng mga ninuno. Bukod dito, mayroon ng tagapagmana. Sa ating dinastiya, tanging ang tagapagmana ang may karapatang makialam sa usaping pambayan. Ako po ay naniniwala po ako na ang pasyang ito ng kamahalan ay makasisira sa bansa. Tama ang sinabi ni Jinong Zhuang. Saan naman nakatagdang may prinsesang dumalo sa konseho? Lalo na at nakaupo pa sa harap, kahit ang tagapagmana ay hindi binigyan ng ganong pribilehiyo. Tama-tama, sana pauwiin na lang ako ang sinta ko. Para makatulog pa ako ng balik. May sarili akong desisyon. Ikasiyam na prinsesa ay may likas na karunungan, hindi matutumbasan ng ibang prinsipe. Wala nang dapat pag-usapan pa. Ngunit narinig ko sa palasyo ay binugbog ni kasiyam na prinsesa ang mga prinsipe. Marami siyang kahina-hinalang ginagawa noong unang pumasok sa konseho. Siya ay tamad at walang disiplina. Nakakasira sa karangalan ng kaharian. Marahil ay hindi sapat ang pagdidisiplina ng kanyang ina. Sa aking palagay, dapat bigyan ng ikasiyam na prinsesa ng mas mahigpit na pagsasanay sa asal at parusahan ang kanyang ina. Matandang gago, pinag-ainitan mo kami ng ina ko. Nakakain ba akong ang bigas mo o hinukay ko ba ang punto ng mga ninuno mo? Ikaw bastos. Kawalan ng galang sa karunungan. Ito ay paghamak sa konseho. Ako po ay nagsasalita ng makatarungan. Hinihiling ko po sa kamahalan na tingnan ito. Dating hari, matagal na kayong hindi nakaranas. Yung pagsasalakay ng mga matatandang ito, di ba? Ama, ano po ang problema? Kamahalan. Ayon sa inyong opinion, ano ang dapat kong gawin? Parusahan ng mahigpit ang ikasiyam na prinsesa. Bigyan ng katarungan si Jinong Zhuang. Kahit papano, dapat siyang paluin at pagkatapos ay paalisin sa konseho. Ama, sa palagay ko po ay tama ang sinabi ni Jinong Zhuang. Ang ikasiyam na kapatid ay walang tamang asal. Ngunit bata pa siya, maaring ipadala sa ina upang disiplinahin. Tama ang sinabi ang tagapagmana. Ayon ang tunay na asal ng isang magiging hari. Sa pagkakataong ito, susunod ako sa Agos at ipapadala ang sinta ko sa ina upang disiplinahin. Tiyak na matutuwa ang ina. Ang tagapagmana sa harap ng sinta ko ay duwag sa akin naman. Ay malakas manlaban. At itong matanda, siya pala ang ama ni Consort Zhuang. Ang sinta ko ay nag-imbestiga ng katiwalian, ngunit hindi siya nabot, pabaya. At ikaw nanonood ka lang, kung ang anak ay hindi mabuti, kasalanan ng ama. Ngayon ay ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na pagmamahal ng ama at anak. Isang malaking biro. Ang dating hari hindi naman siguro. Sinadaya ang langit. Taiyuan Zhenjun. Zhong Xiao Dijun Wan Shou Dijun. Dali-dali kayong sumanib sa akin. Bakit niya sinisigaw ang mga pangalan ng mga Diyos ng dating hari? Ang ministro ay di mabuti, ang anak ay di mabuti. Kahit ang apo ay di mabuti. Pinipilit ninyo akong magpakita ng tunay na anyo. Bakit hindi pa ako paupuin? Ano ang sinabi niya? Isang malaking paghihimagsik. Isang malaking paghihimagsik. Kamahalan. Ang taong ito ay may masamang hangarin. Dapat siyang patayin. Sinta, umalis ka na. Ang patay mo ay tumutulong sa iyo na linisin ang palasyo. Ayaw mo pa bang makisama? Ama, gusto ninyo pala akong tulungan. Anak ko po, yumiyukod sa dating hari. Yumayukod sa ama, ay namali akong sambi. Ano ito? Walang kihiyan. Kayo mga taksil na ministro. Nakita ninyo ang dating hari, bakit hindi kayo yumukot? Ang ikasiyam na prinsesa ay sinanib ng dating hari.
Ang tagpong ito, parang pamilyar. Nagpapanggap na may espiritu. Kamahalan, huwag po kayong padaya sa kanyang mga panlilinlang. Paano kung alam ko na sinanib ng dating hari? Kaya pala. Iyon pala ang dahilan kung bakit pinapayagan ng kamahalan ang ikasiyam na prinsesa na dumalo sa konseho. Yumuyukod sa dating hari. Ang tronong ito, hindi pa kasing comfortable ang sopa ko. Sopa. Ang sinasabi po bang dating hari ay ang trono sa kaharian ng mga Diyos? Impossible. Talagang impossible. Naloko kayong lahat. Suang Weiyong, ako ang nag-angat sa iyo noon. Ayan ba ang pagiging tapat mo bilang pangalawang ministro ng pananalapi? Kamag-anak pa nga tayo, kahit na ang anak mong babae ay isang walang hiya at lason na babae. Ang anak ko ay pinakulong lamang siya sa malamig na palasyo. Ikaw naman, iyan ba ang pagbabalik mo sa pagkakautang mo sa akin? Naging tapat sa hari, naglingkod ng buong puso. Hindi ka pa umamin. Kung gayong sabihin mo nga, Ginong Zhuang, bakit ang buwis ngayong taon ay mas mababa ng 3 bahagi kaysa nung nakaraang taon? Gusto mo bang sabihin ko sa iyo kung magkano ang ninakaw mo? Kamahalan, ako po ay inosente. Ang pagbaba ng buwis ay dahil sa kalamidad. Ang mga probinsya ay nagulat ng malubhang kalamidad na nakaapekto sa koleksyon ng buwis. Naglakas loob ka pang magsinanggaling sa akin. Ang mga talaan mo sa Ministry ng Pananalapi ay hindi pa nalilinis. Itong taksil na ministro. Naglakas loob siyang magnakaw. Kamahalan, Shuang Weiyong, ikaw ba ay magsasabi ang totoo o hintayin mo akong siyasatin ang iyong mga talaan? Kung ikaw mismo ang umamin, ikaw lang ang papatayin ko. Kung hahanapin ko ang ebidensya, lilipulin ko ang iyong buwangkat. Kamahalan, karapat-dapat akong mamatay. Magdala kayong tao. Ilabas siya at lipulin ang kanyang siyam na salinlahi. Nakakatakot. Talagang ang pinakamalupit na hari sa kasaysayan. Isang salita lang, papatay na agad, at walang tiwala sa sariling salita. Ikaw nakalimutan ko. Ano ang pangalan mo? Ako po nakalimutan ko, hindi po. Hu Guozhong, pumasa sa eksamen noong 2 taon pagkatapos ng kamatayan ng dating hari. Kaya hindi ako kilalang dating hari. Nakalimutan mo. Buti na lang may pagpapakilala sa mga libro. Kung hindi kita matuturuan ng leksyon. Sandali, hindi ko nakalimutan. Hu Guozhong nga. Bakit kailangan kong dumalo sa konseho bilang isang bata? Kaya ba ang dating hari ay nakakahula ng hinaharap dahil nakabasa siyang libro bago mag-reincarnate? Iyon ay tiyak na aklat ng mga Diyos. Hu Guozhong, ikaw ay pangalawang ministro ng paggawa, nakikipagsabwatan kay Zhuang Weiyong. Maraming beses kang na-claim ng pondo sa ilalim ng dahilan ng paglaban sa bandido at sadyang sinira ang mga sandata ng iyong ministry. Sa pangalan ng pagpapalit ng mga armas, ninakawan mo ang kaban ng bayan. Inaamin mo ba ang iyong kasalanan? Ang tigas ng mesang ito. Ang tong ito ay napakatapang. Kamahalan, ako po ay inosente. Akala mo ba kapag patay na si Zhuang Weiyong, wala ng ebidensya? Ang ninakaw mong pera, nakatago sa kabaong sa ilalim ng puntod ng iyong ama. Akala mo ba hindi ko alam? Dating hari, patawan. Magdala kayong tao, hukayin ang puntod ng kanyang ama. At ikaw, ano ba ang ginawa niya? Dating hari, kamahalan. Amin na po ako. Nagtayo akong bahay aliwan ng lihim, si Ginong Zhuang at Ginong Hu. Ay kasosyo rin. Pero gusto ko lang kumita ng kaunti, hindi ko ninakaw ang perang gobyerno. Kahit 1 piso. Siya pala ang nagtayo niyon. Ang sinta ko ay maraming magagaling na tao. Walang kwentang tao. Ilabas. Ikaw naman aking mahal na Lolo, kanina po ay hindi ko alam na nagpapakita kayo. Nasaktan ko po kayo. Patawarin ninyo po ako. Ngayon ka lang natakot.
Kanina sinabi mo bang ako ay walang tamang asal? Tamad? Maraming kahinahinala, nakakasra sa karangalang kaharian at dapat patayin. Lolo, hindi naman po ako nagsabi ng ganong karami. Hindi ka pa umamin. Nagkamali po ako, dapat po akong mamatay. Ang dating hari ay talagang makitid ang kaloban. Sadya na nga, ituturing na lang na leksyon para sa tagapagmana. Ang sinta ko ay walang silbi. Sa puntong iyon ay ibinalik niya ang espada. Ang tagapagmana ay iyong tunay na apo at ang aking sariling anak. Higit sa lahat, siya ang magiging hari. Paano ko siya papatayin? Kung hindi ako nagkakamali, ang tagapagmanang ito ay hindi ang tunay na anak ng sinta ko. Ano? Noong nakahahangad ng kapangyarihan ng Reyna, nilunod niya ang kanyang bagong silang na anak na babae. Ginamit niya ang anak ng kanyang kapatid upang maging tagapagmana. Ang mga asawa ng sinta ko ay pawang mapanganib. Ang tagapagmanang pinalaki ko ng mahigit 10 taon. Ay anak palang iba. Kaya pala ang dating hari ay nais namang tumakas. Muntik na akong maging ang taong nagbigay ng kaharian sa ibang apelido. Papatayin kita, sway na. Kamahalan, huwag po. Ama, Gusto ko lang takutin ang tagapagmana. Hindi naman siya talaga papatayin ng sinta ko, diba? Ganon ba siya kamasunurin? Ang tagapagmana ay nagsisina, pakiusap, kamahalan, patawarin siya. Kamahalan, ang maliit na parusa ay tatanggapin, ang malaki dapat takasin. Tumakbo na po kayo. Mawa ka, mahal na hari. Kailangan kong huminahon. Kung papatayin ko ang prinsip sa bulwagan, hindi ko may papaliwanag ito sa lahat kung lumabas ang iskandalo. Tatawanan lang ako ng mga tao. Mukhang totoo ang adik na sa pumatay ang sinta. Sigtigilan ko na ang pagpapanggap. Kung magagalit talaga siya sa akin, eh maliit at mahina lang itong katawan ko, hindi ko kakayanin ng tabak. Si Supreme Lord Lao ay pumunta rito para makipagdebate sa akin tungkol sa alchemy. Kayong lahat, ingatan ninyo ang inyong mga sarili. Saan ba ito? Bakit ako nakaupo rito? Mga Gino, bakit ako tinitingnan ninyo? Hindi ba dapat magsimula na ang pagdinig? Simulan na natin. Pagod na ako ngayong araw. Tapos na ang pagdinig. Tapos na. Uwi na. Aning. Samahan mo ako sa opisina ng Maharlika. Bakit ang samang mukhang sinta? Baka naman masyado akong nagsaya na huli ako, impossible. Sa dati kong buhay sa akong sikat na extra sa short drama, ang mga gwapo at magaganda sa Red Fruit, lahat sila pinuri ang galing ko umarte. Ano ba ang pinagsasabi ng dating hari? Baka naman nagising ang dati niyang isipan at sinira ang utak nito. Ama. Nandiyan ka pa ba? Sabi ko nga magaling akong umarte pero ayaw ko namang maging nga maulit ni Sinta. Kung mabala niya ako, wala na akong pagkakataong makatakas. Ama, masakit ang ulo ko. Sino bang tinatawag mo? Akala ang dating hari gusto akong lokohin. Buti na lang hindi ko sinabi na naririnig ko ang iniisip niya. Kung magpapanggap ka, tawagin mo akong ama. Ikaw naman ang may gusto niya. Wala. Akala mo hindi ko malala mga sinasabi mo sa ganito. Tatanungin kita. Ano ang tingin mo sa Prince Saib? Prince Saib. Pinalaki ang kanyang tiyahin na Reyna. Wala ni katiting na pagkalalaki at salihi. Kasama niya ang mga guwapong bating. Mabuti naman ang prinsip. Siguradong magiging katulad siyang ama. Isang mabuting pinuno. Alam kong hindi totoo ang sinasabi mo. Pero malakas ang angkan ng Reyna. Kung basta na lang tanggalin ang prinsip, baka magkaroon kaguluhan. Mahal na Hatter, si Reyna ay nahandog kanyang presensya. Tamang-tama ang pagdating niya. Papasukin siya. Nandiyan din pala si Prinsesa Annie.
Yoer, binabati ko ang mahal na Reyna. Tinutulungan ako ni Aning sa pagrepaso ng mga dokumento. Reyna, bakit ka na parito? Kahit na malupit si Reyna, maganda naman ang katawan niya. Sinta, napakaswerte mo naman. Walang hiya ang matanda. Mahal na hari. Nabalitaan ko na ngayong araw sa bulwagan, si Joer ay sumalungat sa iyo. Kasalanan ko ito dahil hindi ko siya naturuan ng tama. Pinakasala ko si Joer at nasaktan kani. Dumating ako rito para huminging tawan. Tama ka, may kasalanan ka nga. Ang prinsip bilang tagapagmana ay makasarili at makitid ang pag-isip, walang pagpapakumbaba. Ganyan mo ba siya pinalaki? Aminado na akong nakamali. Mahal na hari, mawa ka naman. Bigyan mong pagkakataon si Joer na magbago. Akala ko may alam ang Sinta, hindi sabi ko na nga ba. Hanggang sa kanyang kamatayan, si Reyna ay nagtagong katotohanan sa kanya. Dahil inamin mo ang iyong pagkakamali, bibigyan ko siyang isa pang pagkakataon. Kung hindi siya magbabago, huwag mong sisihin ang aking kalupitan. Tatandaan ko ang iyong mga bilin, mahal na hari. Uwi ako at didisiplinahin ko si Joer ng mahigpit. Hindi na kita pababayaan pang mag-alala. Reyna, ang iyong ama at kapatid ay 3 taon nang nagbabantay sa hangganan. Panahon na para umuwi sila at magsama-sama. Totoo ba? Sa ngalan aking ama at kapatid, nagpapasalamat ako sa iyong kabutihan, mahal na hari. Kung wala ka nang sasabihin, maaari ka nang umalis. Turuan mong mabuti ang prinsip. Huwag mo na akong biguin. Kailan pinalis ng Sinta Sinaulagoy at Ulaksyong. Lumihis na ang takbong kwento. Kapag may abnormalidad, siguradong may masamang espiritu. Ikaw ang masamang espiritu. Ina, nakawi na ako. Yuer, bakit ang tagal mo? Kasi si... Ina, sino sila? Sila ang mga bagong alila na ipinadala ng internal affair. Dahil nakauwi ka na, pumili ka na ni sa gusto mo. Para maglingkod sa iyo. Sarge. Ang kakaibang taong ito. Ate, ano pangalan mo? Ako po si Kayue. Ina, siya ang gusto ko. Side sa sundan kita. Mahal na ginang, uminom po kayong tubig. Salamat, ilagay mo na lang sa mesa. Mahal na ginang, naihanda ko na po. Inumin niyo po habang mainit. Ina, huwag kang uminom. Sino ang nag-utos sa iyo? Hindi ko po maintindihan ang ibig sabihin ng prinsesa. Hindi mo maintindihan? Kita-kitang nagpunas. Nang tasa na aking ginagamit ang panyo. Ito ay pulutong. Ito ay... Bulitong. Mahal na ginang, mawa kayo, prinsesa, mawa kayo, hindi ko sinasadya. Matigas ang ulo? Kababalita ko lang na may sakit na kumakalat sa mga refugee. At lumitaw ka, sasabihin ko ito sa ama. Ang ama ay mahilig pumatay ng buwang angkan. Si Yuejian, si Tita Yuejian ang nag-utos sa akin na gawin ito. Kung hindi ko gagawin, ang aking mga magulang at kapatid ay mamamatay. Yuejian? Siya bang personal na katulong ni Reyna? Bakit? Bakit gusto niya kaming patayin ang aking ina? Tunay ngang hindi para sa tao ang palasyong ito. Alam mo bang ang pananakit sa mga kabit at maharlikang supling ng palasyo ay isang kasalanang may parusang kamatayan? Wala po akong choice. Mawa kayo sa akin, mahal na ginang at prinsesa. Hindi ko na po ulitin. Hindi na po ulitin. Ito ay isang magandang pagkakataon para makatakas. Bakit hindi ko gamitin ito at magpanggap na may sakit? Bibigyan kita ng pagkakataong tubusin ang iyong pagkakamali. Basta ililigtas ninyo ang aking buhay, mahal na prinsesa at ginang, handa akong gawin ang lahat para sa inyo. Dahil sa apoy at dagat ng patalim ay hindi na kailangan. Kailangan mo lang ikalat ang balita na ako at ang aking ina ay may bulutong. Sunog-sunog na susunog ang Joyang Palace. Sunog-sunog na susunog ang Joyang Palace.
Sunog-sunog na susunog ang Joyang Palace. Sunog-sunog na susunog ang Joyang Palace. Dating Hari. Papyuteng ang apoy. Sunog na susunog ang Joyang Palace. Tawagin ang mga topar pumuteng apoy, dali. Bakit hindi niyo pa pinapatay ang apoy? Mahal na hari, ang mga tao sa Joyang Palace ay may pulutong. Paano sina Shufei at Prinsesa Aning? Ang may pulutong ay si Shufei. At Prinsesa Aning? Ang bulutong ay napakadaling kumalat kapag kumalat ito sa buong palasyo. Ang resulta ay hindi maganda. Mahal na hari, ginagawa ko ito para sa ikabubuti ng lahat. Kaya, ikaw ang nagutos na sunugin sila, sina Shufei at Prinsesa Aning. Reyna, ang laking iyong tapang. Mawaka, mahal na hari. Ginagawa ko ito para sa kaligtasan ng palasyo. Kung may mangyari pang masama sa kanila, ikaw ang aking pananagutin. Bakit ganun kaalala ang mahal na hari sa magandang babae at magandang prinsesa? Mahal na hari. Ang apoy sa Joyang Palace ay napakatindi. Huwag kayong pumunta doon. Mahal na hari, ingatan po ninyo ang inyong katawan. Sino man ang humarang sa akin, kukunin ko ang kanyang ulo. Ama, ang sinta ay derating para iligtas ka. Sigurado bang papasok ang Sinta? Kailangan ko nang tumakbo ng mabilis. Kung hindi, baka mauna pa akong may libing sa kanya. Wala namang nangyari sa dating hari. Gusto lang niyang iwan ako sa pagkakataon. Mahal na hari, kayo ang pinakamataas na nilalang. Huwag ninyong saktan ang inyong katawan para sa bagay na ito. Kung may mangyari sa inyo, ang buong kaharian ay magugulo. Mahal na hari, pag-isipan ninyo ito ng mabuti. Tama ang sinabi ng Reyna. Sina Shufei at Prinsesa Aning ay nagkaroon ng bulutong. Ayon ang kanilang kapalaran. Mukhang hindi naman gaanong mahalaga ang mag-ina sa mahal na hari. Mahal na hari, ang inyong pag-iisip ay isang malaking biyaya sa kaharian. Pero nakakawa naman sina Shufei at Prinsesa Aning. Ako na ang bahala sa kanilang mga huling handog. Bahala ka na, Reyna. Siya nga pala, umuwi na sina General Ulagoy at Ulasyong sa kabisera. Bukas isama mo ang prinsipe at magsama-sama tayo. Nagpapasalamat ako sa iyong kabutihan, mahal na hari. Bukas, ipapadala ko kayong lahat. Sa inyong walang hanggang pagsasama. Yoyer, sigurado ba tayong alas tayo rito? Ina, hindi ba kayo makakalimot? Dito sa palasyo ay puro pandaraya at pagsasamantala. Kahit isang maliit na pagkakamali ay magdadala sa iyo sa kapahamakan. Kung mananatili tayo, maaga o huli mawalan tayong buhay. Kung hindi lang tayo pinatayong Reyna, hindi ko makikita ang pagkakataong makatakas. Kung hindi tayo alis ngayon, talagang maiwan ako rito para magis alay. Hindi ko akalain na sa murang edad mo, naunawan mo na ang panib sa palasyo. Yoyer, tama ka, pero ito ang palasyo. Kung mahuli tayong tumatakas ng lihim, ito ay isang malaking kasalanan. Ngayon iniisip ang lahat na namatay tayo sa apoy. Kung malaman nilang hindi tayo namatay, hindi rin tayo patatawarin ng Reyna. Susundin kita, ina. Basta makasalis tayo. Sasama ako sa iyo. Pero mahigpit ang bantay sa palasyo. Sich lang, may paraan ako para maklabas. Pero kailangan mong magtis, ina. Dumaan sa butas ng aso. Basta makalis sila sa paghihirap na ito. At makasama si Yer sa isang tahimik na buhay. Ano ba naman ang budas ng aso? Ina, ito na, mauna ako, sundan mo ako. Ang butas ng aso ay kayang lagpasan ng tao. Kailangan kong bumalik at sabihin ito sa ama. Saan ba tayo pupunta?
Ang ganda ng buwan ngayong gabi. Lalabas lang kami para manood lang. Sabihin ninyo kaninong ideya ito? Mawaka, mahal na hari. Kasalanan ko ito, ako may gustong ilabas si Ware sa palasyo. Paano nahuli ang perpektong plano? Ikaw. Sabihin mo sa akin ang totoo. Bakit kayo tumakas? Siyempre ayoko nang maiwan para maging alay sa iyong libing. Tiyak na nagpadala ang sinta ng mga tao para bantayan ako. Nakakainis. Hindi talaga ako ang iyong ama. Yung ugali mong kapag may panganib, iwan ang anak at tumakbo. Ito ay katulad nung tumakas ka mula sa kway na bansa. Ngayon, sabi mo pa hindi ikaw ang aking ama. Ako, Ama, may mga tao sa palasyo na gustong saktan kami ng aking ina. Kaya nagbalat kayo kami at tumakas para mabuhay. Sige, dahil hindi na kami makakalis, Reyna, huwag mo akong sisihin. Kung makiganti ako ngayon, Si Reyna ang gustong saktan kayo. paano nalaman ng sinta ang sagot? Si Reyna ay lihim na nagpadala ng isang alilang may bulutong upang mahawak kami ng aking ina. At pagkatapos ay sinunog ang Xiaoyang Palace. Paano nalaman ng sinta ang planong walang butas? Kahit hindi mo sabihin malalaman ko rin. Nabalitaan ko na ang bulutong sa Jiaoyang Palace ay kumalat mula sa isang alila. At ang mga alilang palasyo ay pinangangasiwa ng Reyna. Hula ko ito ay sadyang inayos ng Reyna. Upang kayo ay makasabay na magkaroon ng bulutong. At pagkatapos ay sinunog kayo upang mamatay. Ay naku, tumalino na ang sinta. Walang bagay, walang tao ang makakatakas sa aking paningin. Ang ama ay tunay na pinakadakilang hari sa kasaysayan, napakatalino. Ilang araw na lang ang natitira sa iyong buhay, nagmamayabang ka pa. Kung hindi ko natuklasan na si kayo ay may problema, at nahanda ng maga, ang dalawang matang iyon mo, ay makakakita lamang ng dalawang bangkay. Pero bakit hindi kayo nagsabi sa akin ng mas mag? Wala ba talagang tao sa palasyo na gusto ninyong iwan? Gusto ninyong magpanggap na patay at umalis? Alam ba ninyo, kung hindi ko kayo nakita sa gitna ng mga tao na nakadisk, yung paa ko pumasok sa hapon. Sino man ang humarang sa akin, kukunin ko ang kanyang ulo. Naku, parang may naramdaman akong kaunting paganga. Hindi ito pwede, Little Yuer. Kailangan mong maging isang bata na walang damdamin. Bahala na, hindi pa alam ng dating hari na nabaliktad ko na ang nakamamatay na sitwasyon. Bakit ko pa siya pagbibigyan? mahal na hari, si Yair ay mas pa lamang. Wala siyang alam. Ako ang nagplanong lahat ng ito. Sana huwag ninyong sisihin si Yair. Bata pa siya? Ang tuso na niya. Ayos lang, tapos na. Ang mahalaga ay hindi kayo nasaktan. Tungkol naman kay Reyna, ako na ang bahala sa inyo. Si Reyna ay napakatuso ang pagbibigay sa akin ng lesson. Kaya ba siya rin ang nasa likod nito? Nagpapasalamat ako sa iyo, mahal na hari. Ito na nga talo na naman, hindi kami nakatakas. At nasunog pa ang Jiaoyang Palace. Ayokong tumisa sa lugar na nasunog. Hindi na kayo maaring tumira sa Jiaoyang Palace. Lumipat muna kayo sa Chonghua Palace. Nagpapasaman ako sa iyo, mahal na hari. Kung hindi dahil sa pag-aalsa ng kontrabida sa loob ng ilang araw, magiging isang pinapabora na prinsesa ako. Paminsan-minsan ay nagiging dating hari pa. Ang aking buhay ay magiging napakadali. Nakakainis, dapat ko bang sabihin sa Sinta na sa ilang araw ay may mag-aalsa para mag-ingat siya? Sa wakas, hindi na makatiis ang dating hari. Bahala na, ang hayop ay laso na ng malalim, wala ng lunas. Mas mabuti pang bitawan ko ang pagmamalasakit at respetuhin ang kanyang kapalaran. Ama, huwag kayong laging abala sa mga gawain ng estado. Ang buhay ay maikli. Matuto kayong magsaya sa oras na mayroon kayo, kumain at uminom habang kaya pa. Kung may gusto ka pang gawin bago mamatay, subukan mong gawin lahat. Matandang gago, sigurado ka bang mamamatay ako? Papanoorin kitang mabuti, ipapakita ko ang kakayahan ko. May itatanong ako sa'yo.
Ikaw, isang emperador, araw-araw may tanong sa isang 7 taong gulang na bata. Kung wala ako, babagsak ang kaharian na ito. Matandang walang hiya. Ano ang itatanong ng ama? Ang aliping iyon malinaw na may bulutong. Pero kayo ng nanay mo. Bakit kayo ligtas at walang sakit? Siyempre dahil sa akin. Nagamot ko ang bulutong ni Kaiwe. Haman nabasa ko sa isang lumang aklat na ang bakuna sa baka ay makakagamot ng bulutong. Kaya sinubukan ko sa aliping iyon. At talagang epektibo. Lumang aklat. Kung totoong may ganong libro, matagal nang nawala ang bulutong. Tiyak na galing ito sa kanyang reinkarnasyon mahiwagang sini. Ayaw lang sabihin sa akin ng toto. Pwede bang ipalaganap ang gamot na ito kung mabubuhay ang lahat ng mamamayang may bulutong? Siyempre naman. Mahal na Hafri. Nakita ko mismo, ginamit ni Yair ang bakuna sa baka. Nagamot ang bulutong ni Caillou marahil. Pwedeng ipalaganap ang parang ito. Huwag magmadali. Maganap ang ilang may bulutong subukan para walang pagkakamali. Tama nga ang inisip ng hari. Kung wala na maari na kayong umuwi at magpahinga. Ako ay nagpapaalam na. Ako matandang lingkod ay sumaludo sa Reyna at sa Prinsip. Ama at kapatid. Nasa bahay tayo, huwag kayong masyadong porma. Reyna, kailangan pa ring sundin ang nararapat na paggalang. Majiyay alipin. Tingnan ang saya sa... Majiyay alipin. Tingnan ang saa. Masarap na tsa. Reyna. Si Lu ay nagsingsyufay na. Kaya tungkol sa nakaraan baka Kapatid, huwag kang mag-alala. si Lu. Ako na ang umaksyon sa kanya. Marahil ang apoy sa Zhaoyang Palace kagabi. Naniniwala lang ako na ang mga patay ay hindi na magsasalita. Mabuti iyan. Wala nang sinuman ang makahadlang sa pag-akyat sa trono ng prinsip. Mahal na hari, ang mga bantay ay nagulat na ang pamilya ni General Ula ay nagkasakit ng bulutong. Ang Reyna ang Prinsip ay umuwi upang bistahin. Sa kasamaang palad, sila rin ay nakasakit ng bulutong. Ipadala ang aking utos. Agad na lockdown at ihiwalay ang buong pamilya ni General Ula. At ang Reyna at ang Prinsip. Isumasayla sa isolation. Reyna, ipapakita ko sa'yo kung ano ang itinanim siya ringani. Sa simulang tao. Ang kalikasan ay mabuti. Sa simulang tao. Ang kalikasan ay mabuti. Araw-araw parang manok na pinipilit. Kailangan pang umatan yung pagpupulong at mag-aral. Walang oras tumakas. Ang mga aliping 996 ay ganyan lang. Ang buhay ng pinipilit na bata ay hindi ba buhay? Pinagmamasdan kita para hindi ka makatakas. Dumating ang Emperador. Ama. Ang cute na ito, bakit laging nasa harapan ko nakakairita? Ayoko siyang makita. Pinagmamasdan mo ba akong nakakairita? Kung may masisisi, ikaw ang nag-reincarnate bilang aking anak na babae. Lalabas ako ang palasyo ngayon, Yue. Gusto mo bang sumama sa akin? Lalabas ng palasyo. Eh di pwede na akong makatakas. Sasabihin ko ihi ako, hindi ako maniniwala. Hindi ako pinapayagan cute na ito, sisisich. Ama, pidang isama si inay sa labas. Nagpapakatalino ka lang. Si Shufei ay hindi maaring sumama. May isang opisyal sa palasyo na nakasakit ng bulutong. Gusto kong tingnan mo siya.
Alam ko na hindi naman mabait ang cute na ito. Hinihintay lang ako dito. Dumating ang emperador. Ako matandang lingkod anak asawa ay sumaludo sa hari. Ika, bakit ika? Si Prinsesa Aning ay walang sakit. Hindi lang ako. Patay na ang nanay ko pero ikaw may sakit ka. Ikaw ay may bulutong, buong pamilya mo ay may bulutong. Ito ang tinatawag na kung ano ang itinanim, siya ring anihin. Salamat sa biyaya ng ama. Kami ang nanay ko ay nakaligtas sa sakit. Mabuti iyan, ako at ang iyong ina ay nagsibi ng magkasama. Natural lang na nais ko ring maging ligtas ka. Liu, hindi ko inasahan na kayong nanay mo ay matitibay. Mahal na hari, huwag kayong lumapit. Kaming lahat ay may bulutong. Iyan ang dahilan ng aking pagdating. Mahal na hari, ano ang ibig sabihin nito? Ano ang ibig sabihin ng hari? Si Yuer ay may kaunting alam. Sa paggamot ng bulutong kaya ko siya dinala upang gamatin kayo. Kung alam ko na ang gagamutin ay ang Reyna, hindi ako pupunta kahit patayin. Ang cute na ito ay nagpapahirap sa sarili at sinasama pa ako. Pwede namang patayin ang peking prinsip pero gusto pa ring magligtas. Tama lang na siya ang maging ama sa loob ng maraming taon. May plano ako? Mahal na hari, huwag ninyong biro ang pamilya. Sis, Aning ay bata pa lamang. Paano niya malalaman ang paggamot ang bulutong? Hindi ka ba naniniwala kay Aning? O hindi ka naniniwala sa akin? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Si Prinsesa Aning at ang kanyang inay nakasakit din ng bulutong dati. Si Yuer ang nagamot sa kanila. Ang bastos na ito ay marunong ding magamot ng bulutong. Reyna, anak, nabasa ko sa isang lumang aklat na ang bakuna ay makakagamot ng bulutong. Ito ang aking ginawang bakuna. Prinsesa, Aning, kung magagaling mo ang pamilya ko, babalik ako at bibigyan kita ng malaking gantimpala. Dinala ko si Aning, siyempre may lubos akong tiwal. Ngunit, matanda na ang matandang general. Kaya sa pagkakataong ito, magpagaling na lang at magretiro. Magpahinga sa katandaan. Gusto pala ang cute na ito na makuha ang kapangyarihang militar, hindi naman ganun katanga. Ang aking siningang pamamahala. Ihigit pa sa nauna, mas mahusay pa sa nauna. Ano? Ayaw ng matandang general? Hindi naman sa ayaw, pero Mahal na hari. Ang aking ama ay matanda na, pero ang mga gawain sa milita ay pinangangasiwa ng aking kapatid, hindi siya mabibigo sa inyong inaasahan. Alam ko ang kakayahan ni Ula Xiong. Pero may iba akong plano. Mas mahalagang misyon para sa kanya. Sa mga nakaraang taon, lumalakas ang ambisyon ng Timog. Si Ula Xiong ay nagbantay sa hangganan sa lobing 3 taon. Marami siyang karanasan laban sa Timog. Kaya gagawin ko siyang hari ng Timog. Permanenteng mananatili sa Timog. Mahal na hari. Ang permanenteng pananatili sa Timog, ano ang pinakaiba sa pagpapatapon? Ano? Reyna, hindi ka ba nasisiyahan sa aking desisyon? Hindi po ako nangangahas. At ikaw matandang general, may pagtutol ka ba? Nagpapasalamat sa dakilang biyaya. Pero ang sakit ng Reyna at Prinsip ay hindi maaring ipagpalaban. Sana ang hari ay payagan si Prinsesa Aning. Nagamutin ng Reyna at Prinsip. Mahal na hari, Ama, ang prinsipe ang ating pundasyon. Basta buhay ang prinsipe, ang pamiyaula ay hindi guguho. Majia Alipin, Anak, hindi ba ito ang iyong alipin? Bakit? Hindi ito bakunang baka. paano ako mag-iwan ng mga rebelde? Gagamutin sila? Mukhang hindi talaga pakakawalan ng hayop na ito ang pamilya ng Reyna.
Gusto niyang gamitin ang peking bakuna para makuha ang kapangyarihang militar, pero wala ito sa original na kwento. Ako ba ang napagong takbong kwento? Ano ito? Reyna, ito ay tinatawag na ineksyon. Ito ang aking imbensyon gamit para sa bakuna. Hayaan ninyong ituro ko sa inyo. Bahala na pinahihirapan mo kaming nanay ko. Mamaya tutusok akong malakas. Ang pagiganti na ito, parang ako, tunay na anak ng aking ama. Reyna at Hayo pumikayo. Itaas ang puwitan. Ano ang inyong bakuna ay hindi sa braso? Nakakamali kayo, ang bakuna ay itinuturok sa puwitan. At pagkatapos ay lilitaw ang marka sa braso, parang pagtatanim ng palay. Bata, huwag mo akong lokohin. Ama, hindi ako pinaniniwalaan ng Reyna. Ang Reyna ay asawa ko. At manugang mo, matanda ito ay walang hiya, alam mo ba? Ama, mas mabuti pang umalis na ako. Bakit ka alis? Reyna, tama ang sinabi ni Yuer. Hindi kaniya dinadaya talagang itinuturok sa puwitan. Ang Reyna ay maglalabs ng puwitan, kayo ay pumihit muna. Aray Hilyanyo, sinasadya mo. Reyna, ang bakuna ay masakit, kayo ang inang bansa. Hindi kayo makakayanan ng ganitong sakit. Sa tingin ko talaga. Reyna, dinala ko si Yuer upang kayo ay bakunahan. Galit ka ba kay Yuer o sa akin? Hindi po ako nangangahas. Alam ko namang hindi ka nangangahas. Prinsip. Ikaw naman. Siyam na kapatid. Pwede bang mahina lang? Prinsip, huwag mag-alala, magaan lang ang kamay ko. Walang kwentang tao ito, isang tusok lang umiyak na. Paano ko'y pagkakatiwala ang kaharian sa iyo sa hinaharap? Ama, Tama na. Ang pagiging prinsipe ay kailangan pang pag-ispan. Mahal na hari, ang prinsipe na pagkabata pa. Sana pag-isipan itong hari. Mahal na hari, ako ang may kasalanan sa hindi pagtuturo sa kanya. Dadalhin ko siya at didisiplinahin ng mahigpit. Humingi ng isang pagkakataon. Malamang wala ng pagkakataon na makabalik kayo sa palasyo. Matanda, ikaw naman. Pag-usapan natin ito pagkatapos kayong gumaling at makabalik. Reyna, ikaw at ang prinsipe ay manatili dito para magpagamot. Ayaw kong may lumabas pa sa loob. Talagang gusto ng hayop na ito na lipuling ang pamilya ng Reyna. Pero hindi ba alam niya ang tunay na pagkatao ng prinsip? Bakit pati prinsip ay papatayin? Napakalupit. Ako ay nag-alaga nga ng pamilya Ula sa loob ng mahigit 10 taon. Muntik ko pang ibigay ang kaharian ang pagpatay sa kanila. Ay hindi sapat upang mawala ang aking galit. Ang emperador at ang inang Reyna ay bumalik sa palasyo. Bumalik na ang inang Reyna. Bakit ang ama ay tila takot? Magang bumalik ang inang Reyna, tapos na. Hindi kaya mamamatay agad ang hayop na ito. Kaya ko pa bang tumakas? Ang mga rebelde ay hindi ba ang pamilya ng Reyna? Bakit ako mamamatay? Bakit ako mamamatay? Ano ang sinabi mo? Naalala ko lang ang bangungot kagabi. Sa panaginip, may mga masasamang tao na laging gustong manakit sa... Paano niya nalalaman ang iniisip ko? Nakakamalay ba ako? Ang hayop na ito ay talaga parang lalong nababaliw sa tingin ko. Kailangan ko nang maghanapin parang para tumakas. Muntik na akong mahuli, narinig niya ang inisip ko. Marahil, ang inang Reyna ang tunay na rebelde. Sa ikatlong araw pagbalik ng inang Reyna, mamamatay ang hayop na ito. Ang buong palasyo ay papatayin, hindi pwede.
Kailangan kong makatakas. Ayoko nang maging kasamang patay. Ang inang Reyna ay aking ina. Sa mga nakaraang taon, hindi ko siya pinabaya. Paano siya magiging rebelde? At papatayin ng buong angkan ng hari. Ang Chang'an Street ay pinakamasaya. Ngayon ay pista ng Xiayuan. May parol tiyak na maraming tao. Pinakaangko para makatakas. Ama, ito ba ang Chang'an Street? Gusto kong bumaba at maglibot. Madilim na ngayon. Ibaba na lang kita sa ibang araw. Ngayon ay pista ng Xiayuan. May parol sa bayan. Sa ibang araw, wala na. Sige na nga. Dahil gusto mo papayag ako sa pagkataong ito. Tumigil. Tingnan ko kung paano ka tatakas. Maraming tao basta mabilis ako. Walang makakahanap sa akin. Majiyay alipin. Si Yue ay maglilibot ngayon, agad na alisin ang lahat ng hindi kailangan. Linisin ang lugar. Hindi kailangan. Umalis. Yue, isasama kita ngayon sa paglilibot. Sobra ka naman sa iyo ba ang kalsada? Pinapalis mo ang lahat. Hahaha, sa ilalim ng langit, lahat ng lupa ay sa hari. Siyempre lahat ito ay aking tahanan. Bigla akong ayaw ng tumambay. Tumigil ka. Ama, kailangan ko umihi. Hapurahang kailangan. Si Raulo, hindi naman ako sasamahan bumaba para umihi, diba? Prinsesa, maaari po kayong umihi dito. Si Raulo, parang aso ka nga. Kung wala akong ganitong paraan, paano ko pamamahalaan ang buong kaharian? Prinsesa, gagamitin niyo pa ba itong timba? Hindi na. Nalason na si Raulo, malapit na siyang mamatay. Dahil mabait naman siya sa akin, dapat ko ba siyang puntahan? At least may konsensya pa ang dating hari. Ako po'y bumabati sa kamahalan. Ako po'y nagpapalam sa kamahalan. Tumayo na kayo. Si malupit na hari ay mukhang malusog, hindi mukhang nalason ng malalim. Baka naman takot siya na mag-aalala kami ni inay. Nagkukunwaring walang problema. Ama, maupo po kayo. Ama, ito ang ginawa ni inay na merienda. Napakatamis at malambot, tikman niyo po. Bihira lang maging ganito ka-warm ang dating hari. Kumain ka ng marami, kasi kapag namatay ka na, hindi ka na makakakain. Wala ka bang maisip na maganda para sa akin? Hindi ko alam kung bakit kayo pumunta ngayon, kamahalan. Sa mga nakaraang taon, si mahal na ina ay nagpapahinga sa labas ng palasyo. Ngayon ay bumalik na si mahal na ina sa palasyo. Gusto kong dalhin si Yue upang bumati kay mahal na ina. Wala naman akong ginawang masama. Bakit niya ako gustong ipakilala kay Lola sa langit? Ano ba ang kalokohan yan? Si mahal na ina ang iyong unang asawa. Nalilito na ang pagtawag. Hindi pa nakita ni mahal na ina si Ware, dapat siya bumati. Ayaw ko pumunta kung hindi mawawala ang buhay ko. Pwede bang hindi pumunta? Kailangan talaga. You air, si mahal na ina yung tunay na lola, dapat kang bumati. Hindi nararapat. Kung mawawala ang buhay ko, anong silbi ang pagkamayos? Ang dating hari ay duwag pa rin. Narito ako. Nandito ako, paano ka pwedeng mapahamak? Mahal na ina, dinalang kamahalan si Prinsesa Anning upang bumati. Papasukin sila. Ako po'y bumabati sa iyo, ina. Nagpapalam po si Yoer kay mahal na ina. Ikaw pala si Anning. Halika rito sa tabi ko. Hayaan mo akong tingnan kang mabuti. Naku, baka ako patayin ng matandang ito. Matandang babay. Baka, iyan ang palayaw ng dating hari kay mahal na ina.
lumapit ka sa akin. Mukha namang mabait at maganda. Ilang taon ka na? Sagot po, mahal na ina. Si Yer ay 7 taong gulang na. Hindi tama, ang dating hari ay namatay na mahigit 20 taon na. Bakit ngayong 7 taon na lang siya ay pinanganak muli? Isang bata na marunong sa tamang asal, kaya siya minamahal ng emperador. Malamang ay mabuti ang pagkatao at matalino. Ito, ituring mong regalo ko sa iyo. Salamat po sa regalo, mahal na ina. Ako po'y bumabati sa kamahalan. Tumayo ka. Salamat, kamahalan. Lumabas na ang kalunya, kaya pala siya nakakapaglingkod sa mahal na ina dahil sa kanyang itsura. Nakakakuha ng loob ni mahal na ina. Ang gwapo nga talaga. Si mahal na ina at itong dating. Hindi alam ni si Raulo na si Chin Liheng ay peking bating. Matagal nang nakikipik kay mahal na ina at nagkaanak. May bago kang kapatid na aso. Si Raulo, paano mo nagawa linlangin ng emperador at akitin si mahal na ina? Gumawa ng paghihimagsik. Ang dating hari ay hiyang-hiya, pero paano siya naging kalmado? Naku, bakit ganyan ang tingin ni si Raulo? Ano bang gagawin niya? Huwag kang magulo. Sa paligid ay may nakatagong mga mamamana at tanod. Kung sakaling magkamali sila mahal na ina at Chin Liheng, lalamasin tayong mga palaso. Kaya pala ang dating hari ay napakatahimik. Kaya niyang tisin ang kalunya sa kanyang harapan. Ang pagpipigil na ito, mas malayo ako sa dating hari. Mayroon pa akong mga gawain sa palasyo. Kukunin ko na si Yer, babalik na lamang ako sa ibang araw. Emperador, matagal na akong wala sa palasyo. Bihira lang ako makabalik. Ngayon ay pinapagluto kita ng paborito mong pagkain. Manatili ka na at kumain muna tayo bago umuwi. Oo nga, kamahalan. Sa mga nakaraang taon, si mahal na ina ay laging binabanggit sa akin. Labis kayong naalala. Ang dalawang ito ay naghahanap ang pagkakataon. Kumpirmahin kung gaano kalasang si Raulo. Ngayon si Raulo ay pumunta rito na mag-isa, parang isda sa huli. Paano nila siya hahayaang umalis ng madali? Kung sino ang nasa huli, hindi pa tiyak. Kung ganun, susunod na lamang ako sa anyaya. Mabuti naman talala ko kayo, ina. Ang lutong kusina. Wala kang kwenta, mawawala na ang buhay mo, gusto mo pa kumain. Dahil gusto ninyo, ibibigay ko sa inyo ang gusto ninyo. Shower. Natatandaan ko, paborito mong sabaw na may 3 malutong. Puntahan ko, gamit ang sariwang bamboo shoots, goji leaves at maliliit na kabute. Tikman mo. Salamat po, ina, sa pag-alala. Kain ka na kasi hindi ka na makakakain nito sa susunod. Dating hari, tingnan mo na lang. Shower. Narinig ko sa ospital ng palasyo na hindi kamaganda ang pakiramdam kamakailan. Sa labas ng palasyo, may kilala akong isang mahusay na doktor. Hahayaan ko siyang suriin ka. Anong mahusay na doktor? Halatang para sa inyo. Tagagawang ang lesson. Ina, maganda naman ang aking kalusugan, huwag na kayong mag-alala. Ikaw ang aking anak. Paano ako hindi mag-aalala? Kamahalan, para sa inyo, si mahal na ina ay nagmaraming beses upang makuha ang doktor. Saka lang nakapag-imbita ang doktor pabalik sa palasyo. Huwag ninyong sayangin ang kabutihang loob ni mahal na ina. Susunod ako sa inyo, ina. Nandiyan na ang sikat na eksena. Ganyan talaga si Raulo. Ang kapatid na lalaki na kapwain, ngunit iba ang ama, kamukha niya. Ito ang anak ni mahal na ina at Chin Liheng. Tatay! Tatay! Ang pagpipigiling dating hari ay ganun kataas. Ang anak ng kalunya ay nasa harapan. Nakayanan pa niyang tisin. Ina, bakit may bata sa silid na ito? Nagulat po, kamahalan. Ito po ay pamangkin ko. Hindi pa marunong kaya nakakamali ng tawag. Dahil gusto ni mahal na ina binigyan ng damit at pinatir sa palasyo. Bata pa, mahilig tumakbo kung saan sa. Sana po ay patawarin ninyo. Dahil masyadong tahimik ang silid, pinapunta kay Liheng ang pamangkin para samahan ako ng ilang araw.
Ganun pala. Gia bata, nagtatakbo-takbo. Ayos lang paano ako magagalit. Ang isa matapang magsalita, ang isa matapang maniwala. Si Raulo ka. Tama, ang lason ay pumasok sa utak, wala ng pakasa. Nagawi ka pang mangasar sa akin. Baka hindi siya totoong dating hari? Sujin, dalhin na ang bata. Ina. Tapos na akong kumain. May mga gawain pa ako sa palasyo, hindi na ako magtatagal. Yuer, tapos ka na bang kumain? Bakit hindi mo patawagin ang doktor? Shower. Hayaang suriin kan doktor. Hindi ito tatagal ng maraming oras. Hindi tiyak ang kondisyon ng lesson ni si Raulo. Hindi tayo papayagan ni mahal na ina na umalis. Kung gayon, ipapakita ko sa inyo ang pagkalasot. Ama, ano ang nangyari sa inyo? Si Raulo ay hindi ba mula sa silid ni mahal na ina papalik? Saka siya namatay dahil sa lesson. Bakit ako nalulungkot kapag nakikita siyang sumuka ang dugo? Dahil mag-ama sila, ang dating hari ay mahalaga pa rin sa akin. Shower, okay ka lang ba? Ina, mukhang sa ibang araw na lang ako makakabalik. Yoer, tulungan mo ako. Mahal na ina, nasa ng kamahalan? Kakawala lang. Paano ninyo siya pinalayas? Hindi na kailangan suriin. Nakita ko mismo na nalason siya. Mukhang kailangan nating simulan ng maaga ang plano. Kapag nagtagumpay ang ating plano, hindi na natin kailangan magtago-tago pa. Ilian Xiao, ikaw na malupit na hari. Hindi ka karapat dapat maging hari ang kahariang ito. Magaw huli ay magiging amin ng pamilya Qin. Ilang araw lang payat na si Raulo. Talagang malubhan ang sakit. Ang lason ay pumasok sa laman. Ganito ba ako kahina? Kasalanan ko kung nauna lang akong nagudyok sa kanya. Hindi siya gaanong malason. Baka hindi na siya mamamatay. Umiyak ang dating hari. Ang dating hari ay puro sigaw at palo lang alam sa akin. Umiyak siya para sa akin, sa totoo lang. Bahala na mamamatay na rin si Raulo. Alagang ko na lang ang sarili ko. Naku, baka mauna pa siyang mamatay. Kailangan ko nang mag-isip ng paraan para tumakas. Paalam si Raulo. Talagang wala kang masakit? Mukha ba akong may problema? Talagang hindi mukhang nalason ang kwentong ito. Bakit iba ito sa alam ko? Dahil sa aking pag-dating nagbago ang kwento. Bahala na dahil hindi naman pala nalason si Raulo. Dapat siya isama ko sa pagtakas. Kahit pa paano may liligtas ang buhay, ama, maniniwala ka ba sa akin? Ang palasyo ay punong panganib, sumama ka sa akin. Sa wakas nag-alala ka na sa akin. Akala ko hindi ka marunong magmahal. Puro sarili mo lang ang iniisip mo. Ako ang emperador. Paano ko iwan ang kaharian? Hindi mo alam na si mahal na ina at Si mahal na ina ay nakikipagsabuatan sa mga bating para mag-alsa. alam mo na pala. Matagal ko nang natuklasan ang relasyon ni na mahal na ina at Chin Liheng. At may anak sila. Alam mo rin pala to? Ang gusto ngayong malaman dahil ikaw ang dating hari. Alam mo ang lahat pero parang walang pakialam. Tutubang dating hari ako. Totoo ba ang dating hari ka? Kailan ko sinabi na ako ang dating hari? Nagpanggap lang ako na nagpakita ang dating hari. Pero nakatulong din yun para maalis ang ilang korap na opisyal. Sigurado ba na hindi ako papatayin ni Raulo? Sinunod ko lang ang inisip niya at saka sinamantala. Pero hindi ko siya niloko, nagtataka nga ako.
Bakit parang nasiraan siyang bait? Inakala niya ako ang muling pagkatao ng dating hari. Dahil nagising na ang inyong dating halaman, huwag na kayong magkunwaring bata pa. Ay naku, kailan ako nahuli? Paano mo nalaman? Natuklasan ko lang kamakailan. Hindi ko inakala na totoo pala ang reincarnation. Nababaliw na naman si Raulo. Wala naman akong ganyang tangang anak. Baka nakita lang niya ang nakaraan at hinaharap ko. Sa lahat ng oras, ako lang pala ang nag-iisip. Ama, ano ang nangyari sa inyo? Kaya pala nung nakita niya na may anak si mahal na ina sa bating, kalmado lang siya. Naku, siguradong papatayin ako ni si Raulo. Bumalik ka. Ama, sa harap ng malaking kaway, huwag ninyong hayaang ang maliit na bagay na ito. Mauna kaming mahuli. Hintayin ninyong matapos ko ang pagganap na ito. Saka kita ko questionin. Ang bayang ito niloko ako ng husto. Pero, totoo dahil alam ko ang iniisip niya na gawa kong baguhin. Ang tiyak na kamatayan, siguro ito ay tadhana. Umalis ka muna. Ano na ang balita sa bulwagan? Nagulat ang mga lingkod, kakabalik lang ng emperador sa kanyang silid. At nawala ng malay, ang manggagamot ay nasa loob ng mahigit isang oras. Hindi pa rin nagigising. Kumusta na ang pagkakayos? Nakaipon na ang mga tao, naghihintay na lamang sa utos ninyo. Ihanda ang aking sasakyan. Pupunta ako upang bisitahin ang emperador. Bakit hindi pa bumabalik si Yair? Mahal na ginang, sinabi ng prinsesa na ang kamahalan ay may malubhang sakit. Nasa tabi siya ang kamahalan, huwag na kayo maghintay. May sakit ang kamahalan. Sino ang mga has pumasok sa silid ng emperador? Tao protektahan ang kamahalan. Huwag mo akong patayin. Hindi ako pumapatay ng babay. Sage, umalis ka na. Noon. Hilian siya hindi mo inakala pagkatapos ng gabing ito. Ang iyong kaharian ay magiging akin. Chinliheng, ito ay paghihimagsik. Haha, ha. Ganyan pa rin ang pag-arte, isa kang artista. Hilian siya, wala ka ng lunas. Ngayon lumahod ka at tawagin mo akong ama at isulat ang abdikasyon. Bibigyan kita ng desenteng live. Kahit mamatay ako, ang mga opisyal at mamamayan, hindi kanila tatanggapin bilang hari. Ha. May utos si mahal na ina. Sino ang hindi susunod? Shower. Huwag mo akong sisihin. Ko. Napipilitan lamang. Napipilitan? Ha. Para sa betting na ito. O para sa inyong bastardo. Alam mo na lahat. Kung gayon, Hindi ka pala nalasan. Nung araw na iyon sa silid. Naghunwari ka lang. Kung hindi ako nagkunwaring malala ng lesason, paano ko kayo maloloko? Iyan o kung hindi ako nalason ngayon ang buong palasyo ay mga tauhan natin. Magsilbi. Hindi niyo ba narinig ang utos ko sa ng mga tao? At tapos na wala na ang lahat. kailan mo ako sinimulang pahinalaan? Hindi ako naniniwala kahit kanino. Shower. Alam kong nagkasala ako sa iyo, pero ako naman
ang iyong ina. Bukas, isasama ko si Chinlihing at ang batang iyon alis ng palasyo. Hindi na babalik. Pinapangako ko. Hindi na ako lilitaw sa harap mo. Ang paghimagsik ni Chin Liheng ay malaking krimen. Sa isang salita mo lang, gusto mo akong patawarin siya. Tiyak na ipapaputol ko ang ulo niya. Isabit sa labas ng pintuan ng palasyo, ipalam sa buong bansa. Ang parusa sa paghihimagsik. Sabi mo pa itong manting sinta, ang lakas ng dating niya ang pogi. Megsilbi. Hulihin ang mga rebelde. Sa utos ng langit, ang emperador ay nagutos. Ang nakasalang opisyal na si Chin Liheng. Nagplanong magrebelde sumuway sa nakatataas. Dapat patayin ang kanyang buong angkan. Walang pag-aalinlangan, ito ang utos. Dumating ang utos ng emperador. Sa utos ng langit, ng emperador ay nag-utos. Si Jiang nakipagsabwatan sa mga rebelde, nagbalak magrebelde. Dapat siyang patayin. Ngunit dahil si Jiang ay aking ina, pinagkaloban ko siyang buhay. Ikulong siya habang buhay sa Sining Palace. Ito ang utos. Nasaan ang anak kong si Yer? Pinatay niyo ba siya? Pinatay niyo ba siya? Inutusan ng emperador na lihim na ilabas ang batang iyon sa palasyo. Hindi na siya makakablik. Maaway ng emperador. Inang Reyna, ingatan mo ang sarili mo. Ini! Hindi mo alam. Nung gabing iyon, si Yer ay walang takot nakatayo sa tabing hayop na emperador. Personal na nakakita na nahuli ang Inang Reyna at si Chin Liheng. Batang iyan talaga bang anak ng Inang Reyna at ng baiting iyan? Sabi mo pa, ang bata ay kamukhang-kamukha ng emperador. Ayon sa orihinal na kwento, nagtagumpay ang kontrabida sa paghihimagsik. Tumulong sa anak na maging bagong emperador, pinalitan ng dinastiya sa Jin. Pero ngayon, nasira ang kwento, patay na ang kontrabida. Patay na rin ang Peking Prinsipe. Paano kung ang malupit na emperador ay hindi nalis ang lason sa katawan, patay na rin? Eh di wala nang namumuno sa bansa. Itong babaeng ito, buong araw ang inisip. Kung ano-anong kalokohan. Pero pinaalala niya sa akin, kailangan ko nang pumili ang bagong prinsip. Tumigil na. Tayo. Ngayon pumunta ako para pag-usapan ng isang bagay. Gusto kong gawing prinsip si Yer. Ano? Kamahalan, si Yer ay babae, paano siya magiging prinsip? Sino ang nagsabing hindi pwedeng maging emperador ang babae?